tao, yun nga ang problema eh. Ano? Kaya nga may pagsamba. Ngayon, ako naman pastor ay sumasamba din, bet hindi ko tiyak, ay siya, mali ang iyong pagsamba. Ano? Kasi ang tunay, tinan nyo ha, kahit sa anumang larangan, ano ang gusto nyo? Laro ang kotse o tunay na kotse? Laro ang relo o tunay na relo? Paano masasabing tunayhan? Tiyak na nagana. Pagka hindi tunay, hindi nagana. Tama ba? Yung kotse, pagka hindi tunay, di naandyan lang, pero pag tunay nagana, tiyak nagagana. Kaya halata mo pag tunay, nagana. Kaya kapag tiyak, tiyak nagagana. Ngayon, kapag ikaw ay sumasamba, naniniwala din sa Diyos at hindi mo tiyak na ikipalangit, ay hindi yung tunay. Kaya nga sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. So, meron talagang hindi mananampalataya. Isa yan sa pinakamalalim na dahilan kung bakit ang sabi doon sa dulo, ay ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asopre. Nagnininga sa apoy at asopre. Good morning. Okay. So, yan po ang sabi ng Bible. At sa mga hindi, kaya ating pag-uusapan ngayon, unbelieving. Unbelieving. Hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. Sabi ng tao, sino ka namang hindi nananampalataya sa Diyos? Lahat naman ika ng tao ay nananampalataya sa Diyos. Ito, iba ho yung alam na may Diyos kaysa kilala ang Diyos. Iba yung alam mo lang ang Diyos kaysa nananampalataya ka sa Diyos. Ang pangalan ko po ay Roselo Cumia. Oh, alam niyo na ba pangalan ko? Ang pangalan ko po ay Roselo Cumia. Sino nakakaalam na ng pangalan ko ngayon? Ang pangalan ko po ay, ulitin ko, Roselo Cumia. Alam niyo na ba pangalan ko? Roselo Cumia. Alam niyo na ba pangalan ko? Ang tanong, kilala niyo ba ako? Kilala niyo ba ako? Sa mga bagong bisita natin, alam niyo na ba pangalan ko? Roselo Cumia. Tas nga ang kamay na alam na pangalan ko. Kahit sa mga bisita natin. Okay. Roselo Cumia. Kaya pag hinanap niyo ang aking account sa Facebook, hanapin niyo lang Roselo Cumia. Uultaw na yon. Pero alam niyo na ang pangalan ko ngayon. Pero ang tanong ko, kilala niyo ba ako? Sabi hindi. Pero alam mo ang pangalan ko. Pero hindi ba ako kilala? Alam ng taong may Diyos. Pero hindi kilala ang Diyos. Yan ang problema. Kaya may salitang unbelieving. Alam ng taong may Diyos. Pero walang pananampalataya sa Diyos. Hindi kilala. Evidence ito, ha? Ito, ha? Kayo ba'y naniniwala? Ang araw ng linggo, dapat ang tao'y nasamba? Pero alin kaya marami? Sabungan o simbahan? Alin kaya ang marami ngayon? Simbahan o sabungan? SM o simbahan? Pero naniniwalang may Diyos? Naniniwalang may Diyos? Tama ba? Para sabi nga sa inyo, alam nyo na ngayon ang pangalan ko. Ano ang pangalan ko? Roselo Cumia. Pero hindi nyo ako kilala. Yan ang nakakalungkot sa tao. Dahil kung kilala mo ang Diyos, hindi maaari hindi ka susunod sa Kanya. Kung kilala mo siya. Kung kaya't ang daling hamakin ng Diyos, bakit ang daling baliwalain ng Diyos at ipaglagay-lagay ng Diyos. Kasi alaman mo lang may Diyos. Pero hindi mo kilala ang Diyos. Aliwanag? Kaya yung sabi ng Bible, unbelieving, ang Diyos hindi nagbibintang, ang Diyos hindi namamaratang. Nagsasabi siya ng totoo. Bakit? Siya talaga nakakakilala ng tao na alaman mo lang may Diyos, pero hindi mo kilala ang Diyos. Are you with me? Sana makilala natin ang Diyos.
Tuwan-tuwa nga tayong makilala natin ng artista. Natai din naman sa umaga. Naihi din naman sa umaga. Gusto-gusto natin magpa-picture kay James Yap. Kay yung kay Tito, kay Soto. Kay Soto ngayon, matangkad. Tandem sila, poste ni Pajardo. Ba, ang galing ng Gilas ngayon. Para asar pagpa-picture do sa mga players na yon. Pero, pag edad nila ng 50, hindi na rin sila players. Tama? Pag edad ng 60, hindi na rin sila players. Another next generation. Pero ang Diyos, siya noon, siya ngayon, siya darating. Hindi nagbabago. Yun ang pinakamasarap makilala. Ang lalaki, pag nakakita ng magandang chicks, sinusundan agad. Gusto agad makilala. Bet ang Diyos, hindi mo masundan. Kasi hindi mo siya kilala. Amen? Tama ba? Unbelieving. Pag sinabing unbelieving, ang tao talaga hindi mananampalataya ng Diyos. Naniniwalang may Diyos, pero hindi mananampalataya ng Diyos. Una, ito po'y masaklap. Na katotohanan. Bakit? Hebreo 11 verse 6. Alam nyo ba kapag ikaw ay unbelieving, you cannot please God. Tingnan nyo po ang Hebrew 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, that means without faith, unbelieving. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa English yan, it is impossible. In the word impossible, imposible. 1 plus 1. 3. Impossible. 1 plus 1. 3. Impossible. Impossible ba ang 3? Tumiwad ka na. Lumuha ka man ng dugo. Magprosesyon ka man ng habang-haba. Magpapako ka, ultimo sa krus. Kung wala kang pananampalataya, imposibleng matuwa sa iyo ang Diyos. Amen? Ang tao, ang galing magpakyut sa kapwa-tao, pero magpakyut ka na sa Diyos. Kung alaman mo lang may Diyos, pero wala kang pananampalataya, hindi maaaring, yung salitang hindi maaari, grabe yan. Amen? Tama ba? Para bagang pumunta ka na sa bungan, ang dala mo yung itik. Alam mo, ipupunta na sa bungan, ang dala mo yung itik. Yan ang sabing, imposibleng manalo. Tama? May tari ang kakalabanin mo, tapos ikaw yung itik. Mga batid, gumawa ka na. Kaya mga tao ang babaw siguro naman tatanggapin ako ng Diyos. Siguro naman nauunawaan ako ng Diyos. Hindi nga maaari. Yung mahirap intindihin. Yung salitang hindi maaari. Ano nga hindi maaari? Hindi pwede. Sa salitang hindi pwede, imposible sa English. Ano sa English yan? But, without faith, it is impossible. Pag sinabi impossible, cannot be. Kaya kung wala kang pananampalataya, alaman mo lang may Diyos, pero wala kang pananampalataya sa Diyos, ay hindi talaga natutuwa ang Diyos sa iyo. Kahit pa sa ulo mo ang mga pananalangin, kahit pa para nagbabasa ng Bible, adi lalo na nga kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka panasimba, ay lalo na kain po imposiblihan. Mga kapatid, hindi mababaw ang Bible. Kaya ang Diyos maliwanag ang kanyang dahilan, bakit ang tao ay dinadala sa dagat-dagatang apoy. Ang Diyos ay hindi nagkakamali ng tao'y dalhin sa impyerno. Bakit? Wala kang pananampalataya. Sabi, imposible. Pag sinabi imposible, gumaling ka na. Gumawa ka ng iyong paraan, hindi kita tatanggapin hanggat hindi ka nananampalataya. Pero ang problema ng tao, naniniwala lang. Meron pong, sa inyong inuupuan yan, para hindi malabo, para hindi na magtagal. Bakit kayo'y umupo sa inyong inuupuan? Kaya ba pag nakaupo dyan, pagod? Yung bang, halimbawa, ano ba yung pagod? Yung gang kawang. Kasi bakit?
Iniisip mo baka iti piang, baka iti ano. Kaya ikaw alalay ang upo. Dahil parang o yati hindi kaya nito. Alam mo ako ilang beses nang nakasira ng upuan, yung upuan hindi Uratex. Kaya pagka ako'y umupo sa hindi Uratex, talagang hindi ako kampante. Lalo't ganyang kadulas ang sahig, mamaya natunog niya. Mga daga sana talaga ako. Nasa kainan pa naman ako doon. Nasa kainan pa naman ako. Dumagasa ako. Dahil ang dulas-dulas ng tiles, tapos hindi Uratex. Kaya every time na kayo upo sa hindi Uratex, talaga ako hindi kampante. Nakatuon po ang kamay ko para wag masyadong mabigat. At kung may matutuunan akong table, ganyan. Hanggang sa ako makakita ng tao, palitan niyo po ang aking upuan. Pero kayo ba, lagayan niyo upo? Bakit? Kaya kayo ng inyong upuan. Tama ba? Kung hindi kayo kaya ng upuan, lagay ba ang inyong upo? Ngayon, dahil lagay ang inyong upo, nakalagay ba ang inyong buong pagkatao sa upuan? Amen? Ang inyong bituka, ang inyong balon-balunan, ang inyong buong pagkatao, talagang ayos na ayos ang inyong pagkaupo. Bakit? Kasi nagtitiwala kayo sa inyong inuupuan. Tama ba? Alam mo ang tao, maraming nagtitiwala daw, pero hindi nalagay ang loob. Alam lang na may Diyos, pero hindi lagay ang loob. Are you with me? Tanong nyo, pag kayo ba'y biyahe, sasakay kayo ng jeep, sino sa inyo dito nagko-commute? Nagtatanong ba kayo sa driver, ako ba'y inyong maihahatid? Wala, magbabayad ka na lang. Minsan pa nga, nakakatulog pa ang driver. Tama? Pero sakay ka ba't kay Kristo, nagtatanong ka pa? Tama ba? Amen. Ako kayo dadala ni Kristo sa langit. Ako kayo mapapatawad. Yung driver nga, hindi ka nagtatanong kung maihahatid ka, ay nakakatulog yun. Ba't si Kristo, alaman mo lang, pero hindi mo pinagtitiwalaan. Parang daig pa si Kristo ng silya Tama ba? Ang silya ayos ba inyong upo? Ayos ba inyong upo? Ibig sabihin, buong pagkatao mo, nailagay mo dyan. Lagay ang loob mo sa silya. Ang tanong, lagay ba ang loob mo kay Jesus? Kampante ka ba? Panatag ka ba? Na anumang oras na ako'y mamatay, dahil ako'y nagtiwala kay Jesus, ako'y palangit, maraming tao hindi kampante. Mas kampante pa sa silya. Mas kampante pa sa jeep, sa driver, sa train, sa aeroplano. Napaka-risky po ng aeroplano. Marami pwedeng mabuhay pa pag lumubog ang barko kaysa mahulog ang aeroplano. Lalo't yung marunong lumangoy, pwedeng ma-save. Pero sa aeroplano, talagang ginto yung mabuhay ko ito pag bumagsak yon. Pero ang tao, lagay ang loob, kahit nasa aeroplano, nasa barko, nasa train, nasa bus, pero kay Kristo, tunay kaya? Amen? Amen? At tama ang Bible, unbelieving. Unbelieving. Alam mong may Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos. At ang pupunta sa impyerno ay mga taong alam din ng Diyos. Mababait nga yung mga taong nasa impyerno. Bakit? Alam din ng Diyos, pero hindi nagtiwala sa Diyos. Ang ililigtas ng Diyos ay yung nananampalataya. Are you with me? Can it please God? Why? Romans chapter 14, verse 33. Tingnan niyo po, sabi. Romans 14, verse 33. Sige po. Walang? 14? Last part yun. Anumang sa hindi pananampalataya ay kasalanan. Bakilagay yan. 23, Ngunit, ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Ito ang inyong punahin. At ang anumang hindi sa pananampalataya, ay kasalanan. Kaya, without faith, you cannot please God. Bakit? Kapag wala pananampalataya, ay kasalanan. Kasalanan!
Abay, oo naman, ay yung ang driver na pagtitiwalaan mo, ay tao lang naman yon. Bakit ang Diyos na lumikha, nag-iingat sa iyo, ay hindi ilagay ang iyong loob? Kasalanan talaga. Bakit? Mas hinangaan mo pa yung driver. Mas minalaki mo pa yung driver. Mas pinakundanganan mo pa yung driver. Mas pinakundanganan mo pa yung piloto ng eroplano. Mas hinangaan mo pa yung nagpapaandar ng barko. Pero kay Kristo, humingi ka ng tawad, manampalataya ka, patatawarin ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tunay kaya yun? Kasalanan yan. Amen? Unbelieving, you cannot please God. Why? Ayun ang sabi ng Bible, Hebrew 11:6, then sabi dito, kasalanan. Tingnan niyo po, John 3:36. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hindi sinabi yung naniniwala lang sa anak. Dahil kalakaran na yan. Lahat naman ng tao, tanungin mo, naniniwalang may Diyos eh. Ultimong magsasabong, naniniwala din yan sa may Diyos, na may Diyos. Ultimong yung mga nakulong dahil sa kaso ng rape, pagpatay, droga, tanungin mo, naniniwala din yan sa Diyos. Tama ba? Yung pumatay, yung nagsasabong lagi, yung sinungaling, lahat ng kalikamor ng kasalanan ginagawa, tanungin mo, naniniwala din yan sa Diyos. Tanungin mo sa Satanas. Si Satanas naniniwala rin sa Diyos. Kaya hindi ang usapay naniniwala, ang pinag-uusapay, nananampalataya. Amen? Uupo ba kayo dyan sa upuang yan? Kung alam niyong piang yan, tatatlo ang paa. Hindi. Ibig sabihin, kaya hindi ka nananampalataya kay Jesus, para mo na rin siyang sinabing piang. Alam mo yung piang? Batanggan niyo yan. Yung piang, Inay Loling, alam niyo ba yung piang? Sister Lorna, alam niyo yung piang? Kenneth, alam ba yung piang? Hindi niyo alam. O, mga batang generation pa ito. Den, alam mo yung piang? Yes. Jowas, alam mo ba yung piang? Hindi rin. Brother Ane, hindi balanse. Kumbaga sa apat na silya nga, tanggal ang isa. Ang tawag din ay piang. Ibig sabihin, umupo ka, talagang tatagilid ka. Bakit piang? Kaya kung ikaw hindi nananampalataya kay Jesus, para mo na rin sinabing si Jesus ay piang. Bet ako uupo sa kanya, ay piang. Are you with me? Kaya you cannot please God without faith. Dahil para mo na rin sinabing si Jesus ay piang. Si Jesus may piang. Yung nga silya, hindi naman piang naupo ka. Bet si Kristo, hindi ka magtiwala, hindi naman siya piang. Siya yung tagapagligtas mo. Siya yung tagapag-ingat mo. Siya yung magliligtas sa iyo para huwag kang pumunta ng impyerno. Siya yung magliligtas sa iyo para pumunta ka ng langit. Pero ang kailangan ay hindi maniwala ka lang. Amen? Kayo ba'y nakaranas mauhaw? Sino dito nakaranas mauhaw? Okay. Binigyan ka ng tubig. Nagmo-moist. Sarap. Ngayon, naniniwala ka ba kapag uminom ka, mawawala ang uhaw mo? Tama. Pero sapat bang maniwala ka lang? Ang kailangan mo inumin. Inumin. Huwag kang maniwalang mawawala ang uhaw ko lang. Ang kailangan, inumin mo yon. Ang problema sa tao, alam na may Diyos, pero hindi iniinom ang Diyos. Hindi pinagtitiwala ng Diyos. Bakit? Baka may lason. Baka may lason. Irurunong pa sa Diyos. Amen? Gusto niyo ba maligtas? Yung tiyak na palangit, huwag kang maniwala lamang sa Diyos. Bakit? Si Satanas naniniwala din. Ang demonyo naniniwala din. Ang kailangan ng Diyos, magtiwala. Ano ibig sabihin magtiwala? Parehan kayo, nakaupo. Buong pagkatao mo, isinakay mo sa silya. Amen? Ang problema ng tao yan Ang Diyos Diyos lang pag may sakit. Ang Diyos Diyos lang pag walang magastos. Ang Diyos Diyos lang pag nalindol.
Ang Diyos ay Diyos lang pag may malakas na tsunami. Ang Diyos ay Diyos lang pag may trangkaso. Ang Diyos ay Diyos lang pag nasa ospital. Pero hindi Diyos ng kanyang buong buhay. Are you with me? Gen 3, tanong ha? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ano sabi? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tunay ba yan? Nananampalataya ba kayo kay Kristo? May buhay na walang hanggan ba kayo? Check niyo bang kayo palangit? Yan ang pananampalataya. May buhay na walang hanggan. Hindi. Kaya pag ikaw ay walang buhay na walang hanggan, naniniwala ka lang. Ako alam ko pag ako'y namatay palangit. Bakit? Ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pero, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi nakakakita ng buhay. Kundi ang puot. Tingnan nyo ha, you cannot please God. Kundi ang Diyos ay puot. Muhi. Bakit? Kapag hindi ka nananampalataya sa Diyos, ginagawa mong ang Diyos ay pihang. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Kaya mga batid, huwag kang maniwala lang. Manampalataya ka kay Jesus. Okay, not only cannot please God, ito pa, unbelieving is not only cannot please God, but calumniates God. Calumniates God. 1 John chapter 5, verse 10. Tingnan niyo po. Alam niyo po, ang tao kapag hindi nananampalataya sa Diyos, hindi mo kayang tuwain ang Diyos. May mga players tayo dito eh. Pag kayo may coach, yung talagang, as in yung kayo seryosong play. Kita ko sa iyang yaw eh. Minumura ang players. Nga napapanood niyo ba yung Rain or Shine? Bakit? Kailangan ang players tuwain ang coach. Kung hindi, papaltan ka agad. Sayang ang isweldo. Ang problema, ang tao, kapag walang pananampalataya, hindi mo kayang tuwain ang Diyos. Bakit? Sabi nga, ang Diyos ay galit. Hindi siya nalulugod. Kaya magsisi ka. Hindi birong bagay na ang Diyos ay hindi mo pinananampalatayanan. Nabubuhay ka sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng Genesis 6 verse 5. Yan ang ibig sabihin ng Mark chapter 7, 21 to 23. Yan ang ibig sabihin ng Jeremiah 17 verse 9. Wala ka nang nagagawang tama sa paningin ng Diyos hanggat hindi ka tunay niyang mananampalataya. Bakit? You cannot please God. Hanggat hindi mo tiyak na ikipalangit, hanggat hindi mo tiyak na ikimananampalataya, wala kang mabuting nagagawa sa paningin ng Diyos. Yung iba, ako'y papako sa krus, ako'y nanlilimos, ako'y gumagawa ng mabuting gawa. Kapag hindi yan sa pananampalataya, you cannot please God. Hanggat hindi mo tiyak na ikaw ay palangit pag namatay, lahat ng ginagawa mo, mistulang basahang marumilang sa Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? Actually, akala ng tao, kayo nakatulong sa kapwa, kay gani-gani. Yung nga problema mo eh. Ang tao, may malasakit ka. Paano yung Diyos na bumubuhay sa iyo? Parang sa ngayon, pinaglalaban lagi ay human rights, human rights, human rights. Ay paano yung God's rights? Tama? Bet ang taas ang paningin mo sa karapatan ng tao, ay paano yung karapatan ng Diyos? Are you listening? Ang pinakamataas na karapatan ay karapatan ng Diyos. Sa totoo na, kaya tayo makasalanan, inalsan mo siya ng karapatan sa iyong buhay. Yan ang kasalanan. Inalisan mo siya ng karapatan. Bakit? Naging Diyos ka ng iyong sarili. Ano ibig sabihin? Panginoon, wag mo akong papakialaman. Gusto ko to! O kita mo, Diyos ka na ng iyong sarili. Patay ka. Kaya you cannot please God. You cannot please God. At kapag ikaw ay nasa ganung buhay, wala ka nang nagagawang mabuti sa paningin ng Diyos. Pwede sa paningin ng kapwa, pero sa paningin ng Diyos, wala. Bakit?
you cannot please God. Amen? Ayo'y mabait. Mabait. Alam niyo ba, ang templo ng Diyos, yung tabernakulo ng Old Testament, yan ay nilalagyan ng pabango para pagpasok mo, ang bango. Hindi amoy pusali, hindi amoy CR na bagong gamit, di naman binuhusan. Ang templo ng Panginoon ay meron niyang amor, yung tawag doon? Mabango. Kahit SME, pagpasok mo, may naamoy ka mabango eh. Tama? Kasi sino namang papasok lagi doon kung mabantot yun? Ngayon, ang puntos, sa tabernakulo, may pabango yan. At ang ginagawang pabango dyan, mga bulaklak. Pinipiga yan, pinipiga. Ngayon, merong bulaklak na hindi magamit ng Diyos kahit napakabango. Kahit napakabango. Bakit hindi gamitin ng Diyos? Ikabango-bango. Kasi may mabangong bulaklak hanggat hindi pinipiga. Pero pag pinipiga mo, nabaho. Are you with me? May mga bulaklak na ang bango-bango hanggat hindi pinipiga. Pero pag pinipiga mo, nabaho, naging amoy tae, amoy kanal. May mga taong ang bait-bait. Pero pag na-pressure yan, nalabas ang tunay na ugali. Maka-Diyos yan. Pero wag yan. Pag yan na-pressure, pag yan napulaan, labas ang halimaw na ugali. Para kang bulaklak na mabango hanggat hindi pinipiga. Pero pag napiga, nalabas ang tunay na amoy. Are you with me? Yung pinakamabait na nakilala mo, pag yan napiga, ang sama din ang ugali niya. Are you listening? Are you listening? Kasi ang babaw kasi ng ibang tao pagdating sa bait, sa katiran, hindi. Bible lang yung aralin. Kaya ba, kinig kayo dito. Umatin kayo dito at kayo lalagaw sa tama. Amen? Ano bang culminates God? Tingnan niyo po, 1 John 5 verse 10. 1 John chapter 5 verse 10. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Yun. Culminates God, ibig sabihin, ikaw ay namumusong. You are defaming God, hinahamak mo, nilalait mo ang Diyos. Ang taong walang tunay na pananampalataya, ginagawang sinungaling ang Diyos. Miniminos ang Diyos. Paano ka pupunta sa langit yan? Miniminos mo ang Diyos. Are you listening? Ang maniwala, walang datingin sa Diyos. Dahil si Satanas naniniwala din. Ang hinihingi ng Diyos, pagtitiwala. Pananampalataya. Kayo ba pag nakasakay sa jeep, damit lang? O buong pagkatao mo? Sino dito nasakay ng jeep? Nasakay ng bus? Nasakay ng tricycle? Nasakay ng train? Ng aeroplano? Ng barko? Kayo ba pagsasakay ng barko, damit lang? O buong pagkatao mo? Ang problema sa tao, naniniwalang may Diyos, damit lang. Pero hindi yung pagkatao. Bakit? Ang ililigtas ng Diyos, hindi yung damit mo. Yung pagkatao mo. Kaya wag mong isakay yung damit mo. Yung pagkatao mo ang isakay mo. Maliwanag ko ba? Ay bakit? Eh di pag ako nagtiwala sa Diyos, wala nang barik. Wala na sigarilyo. O kalaan mo yun? Naalis ka sa bisyo? Mawawalan ka ng sakit? Eh di ako isisimba lagi ng linggo. O akalaan mo yun, nakakasunod ka sa Diyos? Alin ka ang maganda? Ang Diyos ang sinusunod o yung gusto mo? Ngayon, kung gusto mo ang sinusunod mo, abi di magpalit na kayo ng tayo ng Diyos. Yan ang problema. Dala-dala tayo ng kalakaran ng mundo, pero hindi tayo dala-dala ng Diyos. Bakit? Naniniwala ka lang pero hindi ka nananampalataya. Kapag ba kayo'y sumakay sa jeep, dala kayo ng jeep. Kapag ba kayo sumakay sa jeep, dala kayo ng jeep. Kaya kung tuloy ka nananampalataya sa Diyos, dapat dala ka ng Diyos.
Amen? Amen. Sino naglulumi sa inyo? Ako hindi mahilig sa lumi, pero ako'y makarating ng quatogs. Ako'y napapahilig sa lumi ng quatogs. Kapag kinain ko ang lumi, nasaan ang lumi? Nasaan na? Nasa tiyan. Pag inamoy ko ang lumi, nasaan ang lumi? Maraming tao, naamoy lang sa Diyos. Pero hindi pasok sa Diyos. Tama ba? Ang bait ng Diyos, ang ganda ng Diyos, ang ganda ng Diyos. Pero totoo na, pero Diyos na, sa Diyos ka ba? Bet yung lumi, hindi ka masapat ang kilalaway-laway topping siya ang sarap. Talagang hindi ka masisihang ito, panunurin mo lang, kakainin mo talaga. Hab-hab ang tawag doon. Pero ang Diyos, siguro ang babait ng Diyos, iyon, tinatanaw mo lang, inaamoy-amoy mo lang ang Diyos, pero ayaw mong papasukin sa'yo. Amen. Amen. Bakit? You're calumniating God. Ano ibig sabihin yan? Minamaliit mo ang Diyos. Minamahina mo ang Diyos. Ang sabi, ginagawa mo siyang sinungaling. Kaya yung dinanampalataya, mas itinataas mo si Satanas. Bakit? Alam niyo ba mga kapatid, dalawa lang yan. Kapag hindi ka nagpasakop sa Diyos, nagpasakop ka kay Satanas. Kaya kapag hindi ka nananampalataya sa Diyos, mas naniniwala ka kay Satanas. You are calumniating God. Kung ayaw mo sa dilim, tsak, gusto mo sa liwanag. Pero kung gusto mo sa liwanag, dapat di ka nag-enjoy sa dilim. Kung ayaw mo sa tama, gusto mo yung sinungaling. Si Jesus ang tama. Pero ayaw ng tao. Tapos pag namatay, gusto yung sa langit. Ay, ang laki ng problema mo. Amen? Lagi kong ilustrasyon, may isang matandang lalaki, mayaman, mabait, masipag, maraming pag-aari, naligaw sa isang magandang babae. Ang sabi ng matandang lalaki, mayaman, may mataas ang posisyon, etc. Nasa kanya na lahat. Sabi sa kanya nililigawan, lahat ng nasa ay iyo na. Mahalin mo lang ako. Ang problema sa babae, gusto yung pag-aari ng lalaki, pero ayaw sa lalaki. Ganito ang problema eh. Maraming tao gusto pag namatay sa langit, pero ayaw sa Diyos na nasa langit. Are you with me? Amen? Paano magiging iyo ang langit? Pero yung Diyos na nasa langit, ayaw mo. Amen? Kahit pag gusto mong pumunta ng langit, kung ayaw mo sa Diyos ang langit, no way. No way. It is impossible. Are you with me? Are you with me? Tutulog na ulit kayo. Ibang upuan nyo, tulugan. Amen? Amen o ba? Maliwanag o ba? Then, number 3. Hindi ko na babasahin yung maraming talata sa culminate. Nakita ko ang oras na akyat. Number 3, ito pa malupit. Condemned by God. Unbelieving is not only cannot please God, calumniates God, but also condemned by God. Pag sinabing condemn, ito, alam niyo ba ang lahat ng di mananampalataya, hinatulan na. Ano pag sinabing hinatulan na? Sentensyado ka na. Pa-impyerno ka na. Kaya hindi maganyan. Ito ating pinag-uusapan ito, pwede ikilik-balikat mo yan. Yes, nasa iyo yan. Pero, ang Diyos ay tatayo sa kanyang sinabi. Pag hindi ka na ng palataya, unbelieving, hinatulan ka. Tingnan niyo, 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Kaya manampalataya ka. Hindi ka nadadalhin sa impyerno kung tunay kang mananampalataya. Pero, ang hindi sumampalataya ay, ano? Hinatulan na o hahatulan pa? Hinatulan na. Past tense na. Kaya mali yung aral. Pastor, malalaman ko kung ako'y palangit pa impyerno pag ako'y namatay.
No! Buhay pa ang kausap dyan. Hinatulan na. Kaya kapag hindi ka nananampalataya, pa-impyerno ka na. Huwag mong paniwalaan yung mga maling aral na malalaman ko kung ako'y palangit pa-impyerno pag ako'y namatay na. Sala. Kaya makinig ka na salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, kay Satanas ka nakikinig. Si Satanas ay pawang kasinungalingan lamang. Ngayon, sabi diyan, ang hindi sumasampalataya. Kaya kabaya kayo, pag hindi ka na nampalataya, may hatol ka na. Hindi pagkatapos ng kamatayan, saka, saan kaya kita dadalhin? Hindi ganun. Bakit? Kailan ba makakapanampalataya ang tao? Pagpatay na o buhay pa? Ngayon, buhay ka pa, hindi ka nanampalataya, di doon kahahatulan. Hindi pagkatapos ang kamatayan. Ang kamatayan, ang destinasyon ng iyong kamatayan, langit o impyerno, ay resulta lang ng hatol sa iyo nung buhay ka pa. Kung nanampalataya ka, wala kang hatol. Kung hindi ka nanampalataya, ay di hinatulan ka na. Are you with me? Is that clear? Revelation 21 verse 8. Ano yung hatol? Tingnan niyo po. Binasa natin yan kanina. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, unbelieving, yun natin pinag-usapan, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi. Ano yung hatol? Ay sa dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Ay, ayoko doon. Ayaw mo nga doon. Ayaw mo rin naman sa tagapagligtas. Kahit ka ayaw mo sa impyerno, doon ka pa rin pupunta. Bakit? Hinatulan ka na kapag ayaw mong manampalataya. Kaya ako sa inyo, wag na kayong magmatigas. Magsisi. At manalig kay Jesus. Sino kinakausap ko? Hindi lang bisita. Kasi pwedeng may baptist din na hindi paligtas. Totoo yan. Di ba? Ang pangaral ng kaligtasan ay sa lahat. Ngayon, kung ikaw na may ligtas na ba, hindi ka nangangaral. Ba, hindi ka nagbabahagi, sabi mo iligtas ka na. Nililinaw natin nang dapat makatiyak ng kaligtasan ay lahat. Huwag kang magpakampakampantit, palagay-lagay ang loob. Ay, okay, baptist. Ang tagapagligtas, hindi baptist. Ang tagapagligtas ay si Jesus. At kinakailangan mo, kumbaga sa upuan, hindi lang damit ang nakaupo. Sa inyo bang pagkaupong yan, damit lang ang nakaupo? O buong pagkatao mo? Kaya wag mong ibibigay, ipagtitiwala kay Jesus, damit lang. Buong pagkatao mo. Kung ikaw isasakay sa jeep, makakarating ka sa pupuntahan mo, kung pagkatao mo ang ilalagay mo, hindi yung damit mo. Kaya maraming tao hindi pupunta ng langit. Bakit? Alam lang na may Diyos. Pero hindi sumakay sa Diyos. Amen? Maliwanag ko ba? Parang hindi limantingin ko sa inyo. Maliwanag ko ba? Amen? Then, anong hatol? Anong hatol? Sa dagat-dagatang apoy. Wow! Imagine, lake of fire. Kaya pinakakita na ng lake. Malawak ang lake. Malawak ang lake. Pero, water. But try to imagine, lake of fire. Ibig sabihin, sa alam na tubig, apoy. At alam niyo ba, minsan ako nagtanong, doon kami na seminar pa, nasa Bible school pa, sabi ko, bakit po ang impyerno ay pusikit ng dilim ay apoy pala yun? Ang sabi sa amin ng aming guro, alam niyo ba, pinakamainit na apoy ay kulay itim. Ang pinakamainit na apoy ay itim. Kaya ako nagtaka, bakit apoy ng pagdurusa, lawa ng apoy, bit madilim ay apoy? Eh, di ka pag may apoy, maliwanag. Pero ang pinakamadilim, pinakamainit daw na apoy ay itim. May itim palang apoy. Are you with me?
lake of fire. At doon dadalhin ang mga taong hindi mananampalataya. Ang malupit pa nito, doon ang uhod ay hindi namamatay. At ang pinakamalupit pa nito, mga kapatid, hindi yon tumatagal sa loob ng 1 linggo lang, 1 buwan lang, 1 taon lang, 100 taon lang, 1,000 taon lang, 1,000,000 taon lang, 1,000,000,000,000 taon lang. Ang sabi, walang hanggang pagdurusa. Ipagpapalit mo sa 5 minutong saya sa kasalanan, 1 taong saya sa kasalanan, isa kang mangmang. Para isang lalaki ng rape ng magandang babae, nag-enjoy ng 5 minutes sa babae, pero habang buhay sa bilangguan. Ganyan ang tao. Nagpapakasaya sa kaunting panahon sa kasalanan, hindi nalalaman may walang hanggang kaparusahan. If I were you, ito ang huli nating puntos, cry out to God. Tingnan niyo po, ang Mark chapter 9, verse 24. Mark 9:24. Pagda kay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ng pananampalataya ko. Mga kapatid, aminin natin tayo ang hina ng pananampalataya o kaya walang pananampalataya, humingi ka ng tulong. Lord, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Bakit? Take it seriously, friends and brethren. Huwag mo itong baliwalain. Baka kaya binabaliwala mo ito, members, hindi pa rin ligtas. Alam mo sa totoo na kung bakit ang pastor nyo walang tigil ng pagbabahagi ng salita ng Facebook? Alam kung totoo yan. Alam kung bakit ang mga workers natin humayo ng humayo? Alam nilang totoo na may impyerno. Bakit? Bakit totoong may impyerno? Dahil totoong may Diyos na galit sa kasalanan. At ang Diyos ay may dahilan sa iyo para magalit. Bakit? May kasalanan ka. Gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kalooban ng Diyos. At kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. At hindi ka nagsasabi ng totoo, lahat tayo makasalanan. Pag hindi ka nanampalataya, huwag kang iiyak sa impyerno. That's too late. Ngayon ka umiyak. Dahil may pag-asa ka pa. If I were you, repent of your sin and believe the Lord Jesus Christ. Don't just, tawag doon, na may alaman mo lang na may Diyos. Tama? Dahil ang lumi, hindi mo lang inaamoy ang sarap. Kinakain mo. Bakit kamahal ang lumi ngayon? 120 ang espesyal. Aamuyin mo lang. Hindi nakakabusog ang amoy. Kaya hindi nakakapagligtas yung maniwala lang. Sampalatayanan mo si Jesus. Para ikaw ay maligtas. Kahit yung pagkain, yung kanin, kaldereta, lumpia, etc. masasarap, hindi nakakabusog. Ang titigan mo lang yon. Nabubusog ka pag kinain mo yon. Huwag mong paniwalaan lang ang Diyos. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Lord, ikaw na po maghari sa akin. Walang ibang hari ng aking buhay kundi ikaw. Bakit? Mahirap magpakasaya sa kasalanan. Okay, dito ako magtatapos. Ang kalakaran mo ngayon, ang average ng buhay ng tao, base sa survey, 60. 60 na po ngayon. Ang ang tawag doon, average ng lifespan ng tao. Sa Bible, 70. At kung ginagaling, nakakabot ng 80. O pagpalagay na, bigyan ka na ng bonus ng Diyos, bigyan ka ng 100 years. Nabuhay ka sa kasalanan na 100 years, itabi mo yan sa walang hanggang pagdurusa. Gasino na yan. Kaya kung di ka magsisisi, nakakaawa ka. Hindi mo nga alam kung makakabot ka na 100 taon. Tama? Pumunta ka ng kampusan to. Merong nasa tiyan pa lang, namatay na. Yung anak ko, 4 days pa lang, namatay na. Yung iba, 20 years old. Yung iba, 70. Yung iba ngayon, nakikinig, patay na. Amen? Pero,
Kung ikaw ay mabubuhay sa kasalanan sa kaiklian ng iyong buhay, pero hindi ka naligtas, wala na yung in-enjoy mo sa kasalanan. Puro na pagdurusa. Totoo ba yan, Pastor? Bakit? Nagsisinungaling ba ang Diyos? Nagsisinungaling ba ang Diyos? Ang problema sa atin, masyado tayo nadadala ng mundo, kalakaran. Akala natin sila yung makapangyarihan. No, ang mundo'y pinatatakbo din lang ng Diyos. Kaya sa Diyos ka magtiwala. Amen? Maliwanag ko ba? Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos. Sana po. Meron ditong